Part 11 na po tayo sa ating nire-recap mga idolo. Sa pagpapatuloy ng ating kwento sa loob ng mansyon may isang tauhan ang naghatid ng hindi magandang balita. Napasigaw ang Baron sa gulat dahil ang balita na kanyang natanggap ay ang pag-atake ng mga malalaking langgam at tinanong din ng Baron kung saan na ang ating bidang si Lloyd. Sinabi ng kanilang tauhan na ang mga manggagawa ay napalikas pero si Habiel at ang dalawang iba pang mga tao ay nasa loob pa ng tunnel at si Bayern ay naghanda para sa pagsara ng lagusan ng tunnel at nagmamadali naman na binuksan ng Baron ang kanyang aparador at kinuha ang kanyang mga kagamitan. Nagmamadaling sinuot ng Baron ang kanyang damit pandigma at sinabihan niya ang kanilang tauhan na sila ay magmadali nang pumunta sa lugar ng insidente. Samantalang sa loob ng tunnel patuloy pa rin sa pagpatay si Habiel sa mga higanteng mga langgam. Sa sobrang dami ng langgam sumigaw na napatanong si Habiel sa ating bida na malayo pa ba sila at dagdag pa nito na gaano pa ba kalayo ang kailangan nilang pasukin. Habang may hawak ang ating bida ng apoy na ilaw sinabi niya kay Habiel na wag muna siyang kausapin nito masyado siyang busy sa pagharap din sa mga langgam. Sa pagpatuloy nilang pagharap sa mga langgam napapasabi ang ating bida sa kanyang isipan na mabuti na lang na hindi lumabas ng kanilang lungga ang mga langgam ngunit sila ay nasa isang alang-inang sitwasyon sa ngayon. Tinignan ng ating bida si Habiel at napasabi ito na sa palagay niya ay si Habiel ay malapit na sa kanyang limit at sa init na takinyo lang sila ng oxygen sa loob ng tunnel dagdag ng ating bida na kahit na marami pa ang langgam. Kailangan pera nilang mahanap sa pinakamabilis na paraan at ginamit na nga ng ating bida ang kanyang kasanayan na underground scanning at sabi ng ating bida na sa isang dako dito ay makikita ang methane gas layer. Habang pinapalayo ng ating bida ang distansya sa kanya ng mga langgam sa likod si Habiel naman ay patuloy pa rin sa papatuloy na pinapatay ito sa harap at napapaisip ang ating bida na ang coal ay tinitirhan ng methanogens dahil doon ang methane gas layer ay nagtago sa loob ng mineral veins. Habang napahawak sa apoy na ilaw ang ating bida napapasabi ito sa kanyang isipan na kung makikita niya lang sana ang bagay na yun maaari na sana niyang mapapalayo ang mga langgam sa malayong distansya. Ginamit ulit ng ating bida ang kanyang kasanayan at nabigla siya sa kanyang nakita. Ito pala ang methane gas layer na sa ilalim ng lupa. Sa pagkakita ng ating bida agad naman niya itong hinukay gamit ang kanyang pala. Habang naghuhukay sinabihan niya si Habiel na bantayan muna siya nito habang naghuhukay. Nagmamadali namang hinukay ng ating bida ang lupa habang nagsisisigaw. Habang siya ay naghuhukay may biglang langgam naman na umaatake sa kanya. Agad naman na on the rescue si Habiel habang patuloy pa rin sa pahuhukay ang ating bida. Sa papaataking langgam ay agad naman na nahati ito ni Habiel sa dalawa. Sabay-sabay na sumusugod ang langgam sa kanilang kinatatayuan pero sa isang was-iwas lang ni Habiel ito ay naubos. Sa kanilang patuloy na pakikipaglaban may bigla namang sumigaw na ikinabigla nilang dalawa. Sa mga nakita ng ating bida at ni Habiel ay sumambulat sa kanila ang malaking langgam at ang naiiba sa lahat ng langgam, habang pinagmamasdan nila ang makaling langgam napapasabi na lang ang ating bida. Na ito ba ang reyna nila dahil sobrang laki nito? Samantalang ang reyna ng mga langgam ay unti-unti nang sumusugod sa ating bida at agad naman silang naghanda sa paparating na pag-atake. Napatanong ang ating bida kaya ba ito Habiel? Sumagot naman si Habiel na hindi niya kaya ang langgam at sinabihan naman siya ng ating bida mamaya na siya sumagot kapag nasubukan na niya. Sumagot naman si Habiel na may mga bagay siyang alam niyang hindi niya kaya kahit hindi niya susubukan. Ngunit sabi ni Habiel sa ating bida na sa ngayon ay wala na silang pagpipilian kaya maaari silang sumubok. Mabilis naman na umatake ang reyna ng mga langgam patungo ni Habiel. Agad naman na naghanda si Habiel sa paparating na atake at naghanda sa kanyang mana heart. Nagkasalpukan na nga ang espada ni Habiel at ang gal-ami ng langgam at gumawa ito ng malakas na impact. Sa pagdepensa ni Habiel bahagya namang nagulat ang reyna ng langgam. Patuloy pa rin sa pagdepensa si Habiel at makikita sa kanyang muka na unti-unti na itong nahihirapan.
Hinawasiwas na niya ang kanyang espada habang sumisigaw at bahagyang napaatras ang reyna ng mga langgam rito. Samantala ang ating bida ay patuloy pa rin sa paghuhukay at napapaisip ito na habang si Habiel ay dumedepensa kailangan niyang gamit ang oras na yun para makita ang kailangan niya. Patuloy pa rin na nakikipaglaban si Habiel sa reyna ng mga langgam at mabilis nitong winawasiwas ang kanyang espada para makasabay sa langgam. Habang ang ating bida ay naghuhukay may nasagi ang kanyang pala at makikita sa kanyang muka ng ating bida na ito na ang kanilang hinahanap. Sinimulan ng tumakbo ng ating bida habang kinuha niya ang ilaw na apoy at sinabihan niya si Habiel na lalabas na sila papalayo sa langgam. Agad-agad naman silang dalawa na tumakbo ng mabilis patungo sa labas at patuloy pa rin silang hinabol ng reyna ng mga langgam. Sila patungo sa butas kung saan sila pumasok kanina. Mabilis naman silang nakalabas sa lungga. Bumuelo ang ating bida habang hawak-hawak sa ilaw na apoy. At malakas niya itong tinapon sa reyna ng mga langgam at napapasabi ng kainin mo ta. Ang tinapon ng ating bida ay tumalbog sa ulong ng langgam at ito ay nagtataka kung anong bagay ba ang binato sa kanya. Napunta sa likurang bahagi ng mga langgam ang tinapon ng ating bida at patuloy pa ring silang hinabol ng mga ito. Natamba ang ating bida at si Habiel ay huminto rin sa matala patuloy pero napapalapit ang reyna ng mga langgam sa kanila. Nakaabot na ang tinapon ng ating sa kanyang hinukay kanina at agad din itong umusok. Gumawa ito ng malakas na apoy at kumalat sa lahat ng bahagi na ikinabigla naman ng langgam sa likuran. Sumabog na ang apoy at naging pulbos ang lahat ng mga langgam sa loob. Pati ang reyna nito ay nasunog din at pinrotektahan ni Habiel ang ating bida. Ang ibang langgam ay napahinto sa papalapit na apoy. Hindi rin sila nagtagal at kasama na ring nasunog. Patuloy pa rin na nagpoprotekta si Habiel sa ating bida habang natatalsikan ito ng maliliit na bato. Samantala sa labas ng tunnel narinig ng Baron at mga tauhan nito ang malakas na pagsabog sa loob. Sumigaw naman ang Baron at tinawag ang ating bida agad naman siyang pinigilan ni Bayern at sinabi na wag itong papasok dahil maaari siyang masaktan sa loob. Natapos na ang pagsabog at patuloy pa ring pinhutekan ni Habiel si Lloyd habang natabunan ang paa ng bato. Bumangon na ang ating bida at napahawak ito sa kanyang tenga dahil sa sakit gawa ng pagsabog. Tumayo na ang ating bida at laminggo sa ulo ng reyna ng mga langgam at napasabi na mukhang ang plano ay nagtagtagumpay. Tinignan din ng ating bida si Habiel na nawala ng malay at napasabi na pinutektahan siya nito. Pinulot naman ng ating bida si Belle at humingi ito ng tawad dahil sa pinsala nito dulot ng pagdikit sa kanya. Lumingon naman ang ating bida labasan nila. At napasabi ito ng masama ito dahil ang kanilang labasan ay nahaharang ng mga malalaking bato. Agad na tumayo ang ating bida at napahawak ito sa kanyang ulo na parang nahihilo na. Lumabas ang system na may nakasulat na nawalan na sila ng oxygen. Ginamit ng ating bida ang kanyang kasanayan sa pag-scan at sinabihan ang system na alam niya yun kaya hinahanap na niya ang labasan. Sa mga nakita ng ating bida napapasabi ito na kailangan niyang maghukay ng mabilis pero kailangan din niyang maghukay ng higit pa 5 metro. Tumunog naman ang system at pinapaalalahan siya na paliit na ang kanyang oxygen. Nagsimula ng maghukay ang ating bida at napapasabi na kailangan niya talagang maghukay dahil wala nang ibang paraan. Gumising na nga si Habiel at nanginginig itong tumingin sa ating bida. Habang tinignan ni Habiel ang ating bida nagsalita naman ito na kailangan nilang lumabas dito ng magkasama. Dagdag pa nito na si Habiel at Belle ay pareho niyang mga tauhan. Nawala na naman ulit ng malay si Habiel. At lambas ang system na may nakasulat na humanga si Habiel sa iyong pagtatyaga. Dagdag ng system na ang likability sa iyo ni Habiel ay nadagdagan ng 6. Ang nakuha ng ating bida ay 108 na RP at ang kanyang kasalukuyang RP ay 157 na. Habang patuloy sa paghuhukay makikita sa muka ng ating bida na ito ay humihingal na.
Tumunog naman ulit ang system at nagpaalala sa ating bida na malapit nang maubos ang kanyang oxygen. Habang patuloy na lumiliit ang kanyang oxygen, napapasabi siya na wala na siyang mawawala pa. Kaya sa seryosong muka ng ating bida sinabihan niya ang system na maghanap ito ng kaalaman patungkol sa pagdevelop ng kasanayan. Agad namang nag-loading ang system at kasalukuyang naghahanap na ito ng umiiral na kaalaman. May asul na liwanag ang biglang pumilibot sa katawan ng ating bida. Ito pala ang mga kaalaman na nakita ng system at ito ang surrounding mana engravings processing, at mana engravings increase. Sinabi ng system na sa paghalo-halo ng mga kasanayan na ito maaaring matanggap ng ating bida ang Ashrahan Core Technique. Masaya naman ang ating bida dahil nag-practice kahit natapos na siyang lumaban sa hangal na numan at maaari niyang mapaunlad ito hanggang sa gusto niya. Sa nakasulat sa system na gusto mo bang makuha ang Ashrahan Core Technique na nagkakahalaga ng 15 na RP at agad namang pinindot ng ating bida ang button na pagsang-ayon. Nagliwanag ang buong katawan ng ating bida at nag-notify ang system na nakuha na niya ang kasanayang Ashrahan Core Technique Single Circle Level 5. May liwanag naman ang lumabas na may kasamang tunog. Ito ay nagpaikot-ikot ng mabagal. Habang nakapikit ang ating bida, nararamdaman niya ang pag-ikot nito at napasabi ang ating bida na sa kasamaang palad wala siyang mana heart pero naramdaman ang pag-iral ng mana circle sa kanyang B. Lumabas ang system na ang kanyang mana amplification ay nasa 120% na. Napasabi ang ating bida na kung sa kasanayan ng tao kahit na magtrabaho pa ito ng maigi. Ngunit ang ating bida ay mayroong RP at pwede niyang i-level up ang kanyang mga kasanayan kahit anong oras at ang nakasulat sa system ay kailangan ng 10 na RP para i-level up ang kasanayan samantala ang ating bida may kasalukuyang 142 na RP ang nakapundo. Pinaidat na nga ng ating bida ang skill level up at napapasabi ito na isusugal niya ang lahat sa ngayon. Umilo na naman ang buong katawan ng ating at nag-level up na nga ang patungong level 6 ang kanyang Ashrahan Core Technique. May mana amplification nito na nasa 125%. Pinindot ulit ng ating bida ang skill level up at napapasabi ito na kailangan ba talaga dumagdag ng 5 RP kada level up niya. Pagkatapos pinindot ng ating bida, nag-level up na naman ang kanyang Ashrahan Core Technique Single Circle patungo sa level 7. Sa pagpapatuloy ng ating bida pataas ng pataas ang kanyang level hanggang sa makaabot ito ng level 10 at napapasabi na lang ang ating bida na wala na siyang ibang pagpipilian ngayon, kailangan niyang pataas ang kasanayan na ito hanggang sa kaya niya. Nang akmang paipedoten ulit ng ating bida ang system, nagulat siya rito dahil wala nang button ang nakalagay kundi skill level up na lang. Ang bilog na liwanag kanina ay naging 2 na. Bahagyang nagulat ang ating bida dahil iyang kanyang kasanayan na Ashrahan Core Technique ay naging double circle na at may mana amplification ito na umaabot sa 200%. Ang kailangang RP para maka-level up ay 100 ngunit ang natitirang RP na lang ng ating bida ay 7. Habang may pagkadismaya sa mukha ng ating bida, napapasabi ito na ano ang mangyayari kapag ang bilang bilog ay dadami. Lumabas naman ang system at naglabas ito ng 2 pagpipiliang mga kasanayan. Ang una ay ang Energizer. Ang magagawa nito ay hindi siya mapapagod sa loob ng 10 minuto at may limit ito na itlang niya ng 1 beses sa loob ng 1 araw. Ang pangalawang kasanayan naman ay ang Power Outburst. Ang magagawa nito ay ang mana implication niya ay tataas ng 3 beses sa loob ng 20 na segundo. Habang nakahawak sa kanyang pala ang ating napapasabi ito ng ito na ako. Sabay sigaw habang pinili niya ang Energizer na nagkaroon pa ng mga kidlat sa kanyang paligid. Mabilis naman ang hinukay ng ating bida ang lupa at nasisisgaw ito. Patuloy pa rin sa pagbaba ang kanyang natitirang oxygen. Sa pagpatuloy sa paghuhukay, ginamit ng ating bida ang kanyang isang kasanayan na underground scanning at nakikiusap ito na magpakita na ang butas.
Sinuri ng ating bida ang lupa ngunit wala pa rin siyang makikita kahit maliit na butas. Mabilis na hinukay ang lupa ng ating bida. Sa kanyang paghuhukay malayo-layo na ang kanyang naabot. Ngunit naging pula na ang natitira niyang oxygen. Habang nakatingin sa unahan may napansin ang ating bida. At nakita na niya ang kunting butas. Agad namang nagmadali ang ating bida sa paghuhukay. Patuloy pa ring walang malay sina Habiel at Belle. Makikita sa muka ng ating bida na naghihingal na ito. Makikita din natin na kunti na lang ang natitirang oxygen ng ating bida. Winawas-iwas niya ang kanyang pala at nagsisigaw. At kunting-konti na lang ang kanyang natitirang oxygen. Ngunit nasa 3 metro pa ang kailangan niyang hukayin. Bigla naman napaluhod ang ating bida. At nabitawan ang dala nitong pala. Lumabas naman ang system at nag-notify na ang 10 minuto niya gamit ang energizer ay natapos na at makikita natin sa mukha ng ating bida na sobrang nalagmag ito. Habang nakaluhod wala pa ring malay sina Habiel at Belle sa kanyang likuran. Biglang sumigaw ang ating bida ng power outburst at bumangon ito at kinuha ang kanyang pala na may determinadong muka. Pinagpatuloy niya ang kanyang mabilis na paghuhukay habang nagsisigaw. Napamura na lang ito dahil nasa 30 na sentimetro na lang ang kulang at kailangan pa niya ng 20 na segundo. Ngunit nawalan na siya ng oxygen. Nadahilan sa kanyang pagbagsak sa lupa kasama si Habiel at Belle. Habang nakahiga napapasabi na lang ito na bilang anak ng isang maharlika. Kailangan lang niya ang tahimik na buhay sabay pikit sa kanyang mga mata. Habang nakadapa ang ating bida unti-unti na niyang natanggap ang kanyang kamatayan. Ngunit may napansin siyang gumalaw sa lupa na nagpadilat ulit sa kanyang mga mata. Bahagyang tinignan ng ating bida ang patuloy na paggalaw ng lupa. At biglang lumabas si Podong rito habang nakangiti sa ating bida. Sa pagkakita ng ating bida makikita sa kanyang muka ang labis na kasiyahan. At sa tulong ni Podong nagawa ng ating bida na makahinga at napasabi na ito ay oxygen. Habang nahihirapang tumayo tinawag niya ang tunay niyang pangalan at napasabi na ang tahimik na pamumuhay bilang anak ng maharlika ay naghihintay sa iyo. Samantalang sa kabilugan ng buwan sa lupain ng Frontera. Pumasok na ang Baron kasama si Bayern at ang mga tauhan nito. Habang naglalakad sinabi ni Bayern na masyadong delikado kung papasok pa sila sa malalim na bahagi sumagot naman ang Baron na mas mabuting mauna na silang lumabas dahil papasok siya sa dulo. Habang naglalakad may napansin ng Baron na kaagad niyang ikinaalarma. Sa kanyang nakita may taong karga-karga ang isa pang tao sa malayo. Ito pala ang ating bida na parang wala ng lakas at lumabas ang system na may nakasulat na nakayanang malagpasan ng kanyang katawan ang delikadong sitwasyon sa pamamagitan ng pambihirang kasanayan. Dagdag pa ng system na ang espesyal na karanasan kasama ang Asrahan Core Technique ay nagawang maimpluwensyahan ng husto ang ating bida. Lumabas din sa system ang pangatlong pagpipilian na ang Power Mode at ang magagawa nito ay kahit na sobrang pagod ng host mananatili pa rin ang bakas ng Asrahan Core Technique. Balik sa Baron nung napagtanto niya na yun ang ating bida agad siyang habang papalapit rito. Patuloy din na lumalapit ang ating bida habang karga parent si Habiel. Tuluyan nang natamba ang ating bida at nawala ng malay na kaagad din namang sinalo na Baron. Tuluyan nang naligtas ang ating bida kasama si Habiel at Belle. Palit ng eksena sa tanawin sa lupain ng Frontera. Pinag-uusapan naman ng ating bidang si Lloyd ng mga taong bayan at ang akala ng isa ay ang ating bida ay masamang tao pero hindi pala. Tugon naman ng isa na ang kanyang kamag-anak nagtatrabaho sa ating bida at nakita ng kanyang mga mata na sa paglabas ng mga malaking langgam hindi nagdadalawang isip ang ating bida na pinalikas ang L. Ahat ng mga manggagawa at sinabi naman ulit ng isa na totoo pala ang mga bali-balita. Nakasama sila sa loob ni Habiel sinabi rin ng isa na narinig din niya na nagawa nilang ubusin ang mga langgam sumang-ayon naman ng isa at pagkatapos raw na mapatay nila lahat ng langgam kinarga
Raw ng ating bida si Habiel palabas. Bigla namang napapasabi ang isa na ang ating bida raw ay masyadong malayo sa kanilang nakilala. Habang sa mansyon pinabantayan naman ni Habiel ang ating bida habang natutulog. Patuloy parents sa pagtulog ang ating bida sa kanyang kama. At unti-unti itong idinilat ang kanyang mga mata. Napansin naman ni Habiel na gum-using na ang ating bida. Biglang lumabas ang system na may nakasulat na ang lahat ng mga tao ay napabilib sa ginawa mong katapangan at kabayanihan kaya pinuri ka nila. Nagtaka naman ang ating bida sa kanyang nabasa. Dagdag pa ng system na malaking halaga ng RP ang kanyang makukuha bilang bonus sa malaking tagumpay. At ang dating 7 RP ngayon ay naging 507 na sa kasalukuyan. Nabigla naman ang ating bida sa kanyang nakita at hindi ito makapaniwala na siya ay naging bayani. Napagtanto na ng ating bida na maswerte siya dahil nakakuha siya ng 500 na RP at napapakita ng muka ng halimaw at dito na muna nagtatapos ang ating kwento mga idolo. Salamat sa panunood.